Matapos ang sunod-sunod na lindol dito sa Pilipinas at ang killer earthquake sa bansang Turkey, pinangangambahan rin ang kinatatakutang The Big One dito sa Pilipinas. Ano nga ba mga dapat alamin at tandaan sa pagtama ng malakas na lindol? Narito po ang aking report. Guhong mga gusali, wasak na mga kalsada, at libu-libong buhay ang kinitil ng magnitude 7.8 earthquake na yumanig sa bansang Turkey. Dito sa Pilipinas, niyanig din ng magnitude 6 na lindol ang Davao de Oro. At magnitude 4.6 naman ang Camarines Sur ngayon buwan lang ng Pebrero. Kaya naman pinangangambahan ng lahat kung nalalapit na nga ba talaga ang kinatatakutang The Big One. Yan ang binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ano po yung certainty na mangyayari po yung The Big One? The last time it moved was in 1658. And again, based on our records, based on our studies, the lower limit is 400 and the upper limit is 600. So between 400 to 600 years, pwede siyang mag-move anytime. As we get closer to 2058, lumalaki yung probability. This one, itong sa... Ayon kay PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, maraming aktibong fault line ang makikita sa Pilipinas, partikular na sa Luzon. Isa nga dyan ang 100-kilometer West Valley Fault na dumadaan sa Bulacan, Rizal, Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Cavite at Laguna. Pagka gumalaw po yung fault, ibig sabihin po ba apektado yung buong fault na yon? No, hindi. Like last week, February 1, there was a magnitude 6.0 earthquake along the Philippine Fault here in Davao area. And the ground shaking was felt only as far as Surigao. So hindi naman natin naramdaman yan. So it moves segment by segment. Ayon sa geological scientist na si Mahar Lagmay, imbis na sa earthquake mismo, mas mahalagang mag-focus sa mga hazards o panganib na dala ng lindol. Una na dyan ang lokasyon ng inyong bahay kung ito ay prone sa ground rupture. Ganong kalayo. Ang sinasabi sa guidelines ay 5 meters left and right. So pag alam na nandun yung fault, you don't want to build on top of that, especially if it's a building. Kasi kapag gumalaw yung fault na yon at yan, pag gumalaw ng ganon, yung nandun sa taas ay I don't think that can withstand, a structure cannot withstand the ground rupture. Dapat ding malaman ang mga posibleng bumagsak sa pagyanig o ground shaking. Alamin natin kung ano ang predicted na ground shaking at kung yung building mo, kung gano'n ang predicted na ground shaking, ay matibay ba? Yung mga chandelier ba at saka yung mga bookshelves na mabibigat ay naka-anchor ba? Merong mga nasa loob ng gusali na mga pwedeng matanggal tapos bumagsak sa iyong ulo, no, na sanhi ng pagkamatay. Alamin din kung anong klase ng lupa ang kinatatayuan ng iyong bahay. Kapag malapit sa ilog o dagat, ay maaaring maapektuhan ng liquefaction o yung paglambot ng lupa. Yun naman yung tubig sa ilalim ng lupa na maghahalo doon sa graba dahil sa pagyanig ng lupa. So yung lupa lalambot, magiging matubig. Kapag nakatira malapit sa bundok, kailangan maging maagap rin sa banta ng landslide. Meron tinatawag na landslide hazard, no? So kapag merong mga earthquake na nangyari, yung mga kabundukan ay nagkakaroon ng mga landslide. Kung minsan, kasabay daw ng malakas na lindol ang pagtaas ng level ng tubig sa ilog, lawa at ang kinatatakutang tsunami sa dagat. So kapag yung earthquake ay nangyari dun sa ilalim ng dagat, maaaring magkaroon ng tsunami. Yung mga coastal areas ay tatamaan ng malalaking wave. Hindi rin mawawala bilang banta sa kaligtasan ang pagkakaroon ng malaking sunog. Parang secondary ito pag nagka-earthquake, yung mga ating gasol o kaya yung mga gas pipes ay masisira at pagka nagkaroon na-ignite ito, magkakaroon ng malawakang apoy.
Para malaman kung ano ang hazard sa iyong lugar, maaaring ma-download ang Hazard Hunter PH app o kaya magpunta sa kanilang website at ilagay ang iyong location. Kapag nangyari na ang The Big One, ganito kalakas ang maaaring maging lindol. Huwag magpanik. Humanap ka agad ng matibay na lamesa o kaya yung pundasyon ng gusali kung nasaan kayo at mag-duck, cover, and hold. Pagkatapos ng lindol, agad-agad mag-evacuate papuntang open field. Unang-una, hanap tayo ng mga lamesa or strong na bagay na pwede nating pagtaguan. Tapos, kailangan nating mag-dock, mag-cover, at mag-hold doon sa strukturang pinagtataguan natin. Huwag na huwag mag-evacuate habang nagkakaroon pa ng pagyanig. Importante rin ang pagkakaroon ng kahandaan bago pa man tumama ang lindol. At yan ang sinisikap ng Philippine Red Cross na ituro sa ating mga kababayan. Importante na tayo ay laging handa. Predict, plan, prepare, and practice. So predict, kailangan nakikita na natin kung ano yung mga hazards na pwedeng mangyari. Pagkatapos nun, importante na tayo ay magplano. Ano ang gagawin natin in times of emergencies? Next is i-prepare. So, prepare natin yung mga gamit na kakailanganin natin, katulad ng go bag, emergency kits, and of course, importante to practice. So, ano ba yung mga practice na ito? Ito ay ang pag-participate natin sa nationwide drills, sa mga drills sa school, at sa mga drills na ginagawa ng mga organisasyon katulad ng Philippine Red Cross.